morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka ba, huminga ka ba, at sa napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho, at kaya pala po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jollibee TV. Kung sa mga kabayan, mag-usapan natin yung mga karatuban dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At saka sa mga kabayan natin na mayroong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawalan po ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So before tayo mag-start ngayong araw, siyempre gusto ko lang muna po na pasalamatan yung nabigay sa atin ng super thanks sa ating last vlog. Thank you to Ma'am Nelda Verho. Nabigay siya sa atin ng super thanks na 2.49 pounds. Again, thank you so much, Ma'am Nelda Verho. At saka siya rin po natin makabayan, ang isa po sa ating mga solid viewers dito sa ating channel. Nandyan po kasama natin si Ma'am Maricruz Hernandez, Milagros De Rilo, Maria Mendeciplon, Rose Guevara, Limuel Pasco, Nonay Floren Hills, Antonio Payos, Leonardo Astillero, and hi to Zozen. Mga kabayan, pag-usapan natin mamaya itong tungkol po sa PhilHealth. Di ba nasabi ko kahapon na mukhang sigurado tayo dito, mukha tayong ginawang tanga dito ng taga PhilHealth at saka yung IT experts na sabi nila hindi daw natamaan yung server ng PhilHealth mga kabayan. Alam niyo ba na meron pong update na kung saan nagbigay dito at nalaman po ng mga IT experts kung ilang gigabyte lahat ng mga datas ang nakuha ng taga Medusa ransomware na mga confidential po ng mga documents at saka yung mga pictures at videos mga kabayan. Yes, alam na ho natin. At dito, sasabihin ko na tayo sigurado po na tamaan po ang server mga kabayan. Yun po yung taliwas sa sinabi po ng isang spokesperson po ng taga PhilHealth at saka yung IT experts dyan sa Pilipinas. At saka mamaya mga kabayan, ipapakita ko rin po yung interview dito sa spokesperson po ng PhilHealth kasi nagpalabas na siya dito ng kanilang investigation mga kabayan. At saka open na po, ibinalik na po dito yung system ng PhilHealth, yung sa e-portal mga kabayan. Yes, working naman po ang kanilang websites. Pero alam nyo ba, may napansin po si Sir Ivan during sa kanyang interviews at saka ipapakita natin yan mamaya. So pag-uusapan rin po natin itong mga paninira nila kay BP Sara. Kasi alam nyo mga kabayan, meron pong nag-viral na isang pulis na meron kaguluhan kasi doon sa Commonwealth. Hinarangan niya yung trapiko mga kabayan, yung mga sasakyan doon. Kasi nga ayon po sa pulis, dadaan daw doon si BP Sara, which is fake news mga kabayan. So dahil nga nag-viral na yan at saka maraming nagalit dito kay BP Sara, nagpalabas kagad ng statement yung Office of the Vice President na kung saan hindi po nagbigay po ng mandato si BP Sara sa kapulisan sa QCPD na harangan po yung daanan kasi daw dadaan siya doon mga kabayan. At alam nyo ba, nalaman natin na hindi po dadaan doon si BP Sara. At saka ibigay natin mamaya yung buong detalye mga kabayan kasi meron pong nangyari dito sa pulis na nag-viral. At saka pag-usapan rin po natin yung tungkol nga kay Speaker Martin Romualdez. Diba parang ginamit dito si Speaker Martin Romualdez kasi nakita natin sa isang pictures na si Speaker ay nakipag-meeting or merong ka-meeting dito sa mga membro po ng mga PNA, yung mga NPA mga kabayan, sila si Brosas, sila si Casino, at ito may ginamit ngayon ng mga anti-Marcos at saka yung anti-mga Speaker Romualdez. Kasi nga, di ba, alam natin na merong issue kasi noon si Speaker Martin Romualdez at saka si BP Sara. Kaya ginamit nila ito si Speaker Romualdez. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
So mga kabayan, before na mag-start, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan, ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makakabayan nating DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa YouTube Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome po natin mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Sa mga kabayan, siya nga pala, kumusta po ang ating mga silent viewers? At saka it's a good thing kasi marami ko nakikita po na nag-comment doon sa ating last vlog, mga silent viewers mga kabayan. So I am happy while reading po sa kanilang mga comments kasi nakilala ko na sa mga kabayan. Again, thank you so much po sa ating mga silent viewers. Mga kabayan, gusto ko muna itong pasalamatan po or i-congratulate nga pala yung lahat po na nakuha ng medalya sa Asian Games na ginawa doon sa China mga kabayan. Nakita ko po na nakuha po ng gold yung si Maggie Ochoa, yung sa jiu-jitsu mga kabayan. At saka yung isang gold, naalala ko lang na isang lalaki na nakalimutan ko ng pangalan mga kabayan, yung games na yan, yung laro na yan, na kung saan tatakbo sila na magdadala po ng mga haba na pole. Long pole bang tawag yan? Nakalimutan nga lang. Actually, nakuha po siya ng gold. Yung sa boxing naman, nakuha po tayo ng silver mga kabayan, si Yumer Marshall. Alam nyo na yung while pinanood ko ang kanyang laro, yung boxing na yun, pagkakala ko mga kabayan, si Yumer yung nanalo doon. At saka kasi ang kalaban po doon ni Yumer ay China mga kabayan. So, home court advantage. Well, alam nyo na po kapag home court advantage, sa boxing, dapat kasi i-knock out mo yan mga kabayan. Kasi kapag hindi mo yan ma-knock out, well, sigurado, mas mataas po ang kailang puntos kay, siyempre, home court yan eh. Pero again, congratulations po sa lahat na nakuha po ng silver at saka ng gold at saka yung mga bronze nga pala, bronze medals. Alam nyo, nakatawa dito kasi nga yung si Chatres mga kabayan o si Chutres man tawag sa kanya. Kasi nga, nanalo dito yung Gilas versus dun sa China mga kabayan. Yes, nanalo po. After how many years? 33 years ba? Na lang last natin natalo po yung China sa Asian Games mga kabayan. So go for the gold na po yung Gilas mga kabayan. Bukas po ang kanilang laro versus dito sa Jordan. Alam nyo, nag-post kasi itong si Chat Reyes, abay, happy sa mga kabayan na nanalo po yung Gilas versus doon sa China. Pero sinampal sa dito ng katakot po na pambabash kasi nga 'di ba last time siya po dito yung coach ng Gilas mga kabayan. Pero hindi kasi nanalo yung Gilas noon. At 'di ba naalala nyo na meron kong bilanggit dito na sana during po sa Asian Games or kung makapasok tayo sa Olympics, sana iba po na coach ang kukunin mga kabayan. At na-mention ko dito na sana kukunin po bilang coach ng Gilas si Timcon or yung si Baldwin mga kabayan. Nalaban natin yan. At saka it's a good thing po, fortunately, nakuha po nila itong si Timcon. So siya po dito ang nag-manage po bilang coach ng Gilas mga kabayan. At saka ang ganda po ng performance ng Gilas. Partida. Wala ba po si Jordan Clark mga kabayan? Or Clark na ba? Si Jordan Clarkson nga pala. Wala siya doon mga kabayan. Pero ang ganda po ng performance ng Gilas. So, thank God na siya po dito ang naging coach po ng Gilas. Kasi nga, so go for the gold tayo mga kabayan. So, hopefully, kung mananalo po ang Gilas sa Jordan, meron tayong gold sa basketball. So, that is history naman mga kabayan. Kasi nga, ang tagal na natin, how many years na, hindi tayo nanalo po sa Asian Games. So, hopefully, fingers crossed, mag-pray tayo na mananalo po yung Gilas bukas versus po sa Jordan mga kabayan. At saka pala yung si Heidelin Diaz or Heidelin Diaz ba siya? Yung weightlifting po na babae mga kabayan, pang fourth lang po. Hindi siya nanalo. Kasi nga siguro, di ba lately lang ikinasal na siya bago siyang kasal eh. Pero siguro kulang yung kanyang preparation mga kabayan. Baka kulang siya dito sa practice or baka nasobrahan siguro. So naging nag-fourth lang po si Pinklawan. Pinklawan si Heidelin Diaz mga kabayan. At saka yung si Chatres nga pala, Pinklawan rin
natin, yung mga piklawan talaga mga malas na mga kababayan. So dapat lang talaga na hindi dito pahawakin po ng anumang mga posisyon yung mga piklawan dyan sa gobyerno natin. Kasi nga kapag sila dito ang ating leader, yung mga piklawan, magkalitsilid sila naman po yung Pilipinas mga kababayan. At ito rin po nakakatawa. Kasi ayon po sa survey rating sa senatorial survey mga kababayan, lahat ng mga piklawan hindi po nakapasok. So ayon po yan sa balita. Tolentino, mga pinklawan, nangamote sa senatorial survey. Ito mga pinklawan, hindi pa rin ito nag-iisip na wala na silang place dito sa gobyerno natin kasi sila wala namang kwenta eh. Puro na sila mga paipal, puro sila dito pasikat, yung mga pinklawan at mahilig pa manira mga kababayan. So buti na lang, hindi sila dito nakapasok po sa senatorial survey. Ito mga pinklawan, sana magtino na ito, magunggong na ito at saka susuportan lang dito sa gobyerno natin at sana suportahan lang dito si PBBM. Again, so congratulations po sa lahat na nakatanggap o nakakuha po ng medals sa Asian Games. Congratulations again. So mga kababayan, before tayo mag-jump po sa mga issues po ng mga mainit, dito muna tayo sa good news siyempre. Gusto ko ipakita sa inyo na kung saan yung presyo ng bigas abay bumaba na mga kababayan. Yes, bumaba na po ng 2 pesos to 3 pesos sa mga pili lang po ng mga lugar. Pero expect po natin, kasi nga harvest time na ngayon, harvest season na tayo ngayon, in the coming days mga kababayan, mas bababa po yung presyo ng bigas. So, for more details, let's watch this. Kasunod ng pag-aalis ng price cap sa bigas, kumusta kaya ang bentahan yan sa ilang palengke? Live mula sa Blumentritt Market sa Maynila, may unang balita. Si James Agustin. James, bumaba ba o tumaas ang presyo ng bigas? Bang, good morning. Good news ito dahil bumaba ng 2 hanggang 3 piso kada kilo yung presyo ng bigas. Dito po yan sa Blumentritt Market sa Maynila. Bagay na ikinatuwa ng mga kapuso nating mamimili. Maging yung ilang mga negosyante, iba na nakausap natin, ay nagbaba na rin daw ng presyo ng ibinebenta nila ng kada cup ng rice sa kanilang mga kainan. Kahit tinanggal na ng Pangulo ang price cap sa bigas, may mabibili pa rin na 45 pesos per kilo na well-milled rice sa tindahang ito sa Blumentritt Market sa Maynila. Bagyang bumaba na raw kasi yung presyo ng local rice. Kaya natapesan ito ng 2 hanggang 3 piso kada kilo. Sa ngayon kasi may ani na tayo sa sa mga local. Kailan po bumaba? Kalagitnaan pa ng September, bumaba na siya. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin naman. Kaya ito, maintain na tayong may 45 hanggat may supply yung local natin. Naglalaro sa 45 pesos hanggang 57 pesos ang presyo ng kada kilo ng local rice ngayon. Si Aling Cecilia, 47 pesos na lang ang dating binibili na 50 pesos na bigas. Okay lang po. Mabuti na nga po ganun para po nakakamenos. May kainan naman sa Tondo si Edgardo na bumili ng 3 kilo ng bigas. Dahil bumaba ang presyo, balik sa 10 pesos kada cup ng rice. Ang benta niya mula sa 12 pesos. Masaya po ako. Kasi nga, bumaba pag mataas, nga. Malaking bagay rin para kay Jerome na may lugawan naman sa Santa Cruz. Bumalik na raw sa dati ang kita niya. Malaking bagay po yun. Kasi imbis na pambili ng bigas, yung pinababaon ko na lang sana kapag pumapasok. Nananatili namang mataas ang presyo ng imported rice na ibinibenta mula 55 pesos hanggang 59 pesos kada kilo. Kasi yung price nila ganun pa rin Hindi pa mababa. Fix pa rin sila. Samantala, Ivan, umaasa naman yung mga nagtitinda ng bigas sa tuloy-tuloy lamang yung pagbaba ng presyo ng local rice at sana raw ay sumunod na rin yung mga imported rice. Sana nga talaga makabay na mas bababa pa yung presyo ng bigas kahit bababa ng 10 pesos, 12 pesos or even 15 pesos ba mga kabayan. Pero medyo mahirap pa tayo doon. Mahirap po abutin yung presyo ng mga kabayan. But anyways, in the coming days, ayon po sa Bureau of Plant and Industry, bababa po ng ilang pesos mga kabayan yung presyo natin sa bigas. So that is a good news. At nakita ko nga pala kanina sa Senate hearing sa budget po ng not budget yung
ng ano mga kabayan, kasi nanghingi itong taga-DA ng confidential funds para sa kanilang budget mga kabayan. Kasi nga yung confidential funds gagamitan doon nila sa sa pag-monitor po ng mga smuggler, saka ng hoarders, at saka iba pang mga gawain po ng mga nanabutahe po sa ekonomiya natin mga kabayan, gagamitin daw nila yon. Pero ito po ay kinwestiyon po ni Senator Raffy Tulfo. Hindi natin sure kung sila ba ipapayagan mga kabayan, kasi nga ayon ba dito sa Senate hearing, parang hindi sila kumbinsido. Pati nga yung si Villar, maraming questions mga kabayan. Pero sana man lang, anyways, yung ibang agency, nabigyan naman sila ng confidential funds mga kabayan. Sana ito rin pong Department of Agriculture, bibigyan rin po nila. Kasi nga marami pong gustong gawin ang DA para masugbo po ito mga nanabatahe po sa ekonomiya natin. Pero si Senator Raffy Tulfo, mukhang ayaw mga kabayan. Mukhang ayaw magbigay po ng confidential funds. Ang daming tanong eh. So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin mga kabayan, ito pong sabi ko sa intro na may nag-viral po doon sa Commonwealth, isang pulis na kung saan hinarang niya yung traffic doon mga kabayan kasi sabi niya dadaan daw doon si BP Inday Sara. Pero bago ko ipakita sa inyo yung statement ni BP Inday Sara, ipakita ko muna sa inyo yung video mga kabayan para maintindihan natin. So, for more details, let's watch this. Boss, ano po? Ano po reason? Sino po ito? Sino? BP. Nakakit lang po. BP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si BP Sara? Dadaan lang po. Dadaan lang. Kukross lang po. Wow. Kukross lang po siya. Sakit lang po. Kukross si BP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Alright, sige. Kukross si BP Sara. Si BP Sara, tatawid. Kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si BP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si BP Sara po, tatawid lang. Dali na po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si BP Sara. Alright. Grabe yung paninira nila. Kasi nga na-mention po doon ng isang pulis na si BP Inday Sara mga kabayan. Alam nyo, nalito lang po yung pulis na yon kasi nga nakarinig siya ng BIP. Hindi naman pala si BP mga kabayan at wala pong binigay po na request or mandato itong si BP Inday Sara na harangan po dyan ang trapiko sa Commonwealth. At dito, nagpalabas na po ng statement si BP Inday Sara kasi nga kaagad-agad nagbigay sa itong statement kasi nga nag-viral mga kabayan at nabaso dito si BP Inday Sara. Alam nyo lang po, ang dami po itong mga anti-BP Sara. Tinatawag nga nila si BP Sara na Reyna Fiona ba yung mga kabayan? Or Princess Fiona nga pala. Tinatawag nga nila. So sabi dito, pinadalhan niya ng letter si Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa QCPD mga kabayan. Sabi niya, this letter pertains to a viral video posted online which features a police officer justifying the closure of a section of Commonwealth Avenue. This closure resulted in significant stress and delays for motorists and commuters. In the video, the said officer claimed that the closure was for my convoy, notably a vehicle bearing the insignia of the Quezon City Police District or QCPD at saka may nabigay ito na car number mga kabayan. Sabi ni BP Sara, I want to emphasize that neither I nor my office ever made any request for assistance from the QCPD to orchestrate such an action. The claims in the video are not only misleading but also outright false. I strongly condemn any actions that disrupt the daily lives and well-being of our fellow citizens. My commitment to ensure the welfare and convenience of the Filipino people remains unwavering. So in light of the situation, I call upon the QCPD to investigate this incident and hold those responsible accountable for their actions. So marami pang mga statement mga kabayan. Ngayon, para mas i-clip ang statement, yun nga, tinanggal mga kabayan o tinanggal po sa pwesto yung pulis na yun. That is ayon po sa balita dito. Nagpatigil sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, sinibak sa pwesto. Sinibak mga kabayan kasi nga wala naman nagbigay sa kanya ng mandato. Narinig niya lang po na sabi dun sa comment, narinig niya lang daw na merong word na BIP. It's not BP mga kabayan. Sabi daw BIP. Pero dun kasi sa video, di ba parang BP ang ating narinig mga kabayan. Sabi daw sa comment, kasi nagbasa-basa ako BIP daw, hindi naman BP. Pero mukha itang nalito itong si
itong si Police Makabayan, so nasabi niya na BP hindi Sara kasi tinanong siya nung nag-video. Ngayon, sabi ang pahayag po dito ng taga QCPD, sabi dito, we would like to apologize for the inconvenience we have brought to the monitoring public due to the stopping of the traffic flow along Commonwealth westbound. That the said incident stemmed from a confusion and lapse in judgment of our policeman manning the traffic during that time. It appears that our policeman overreacted when he stopped the traffic for a few minutes because of misleading information he overheard. So yung mga kabayan, talagang tinanggal muna sa pwesto itong pulis na to kasi nga alam nyo, hindi maganda yan. Mukha ditong sinabotahe po si BP Sara mga kabayan. Dahil diba sunod-sunod dito yung mga op-op po ng mga politicians dahil dito sa confidential funds, parang nagkakaroon dito ng demolition job kay BP Sara mga kabayan. Diba? Klarong-klaro naman eh. Alam ko naman po na marami rin dito na ayaw kay BP Sara. Pero siyempre, kilala niyo po si Sir Ivan. DDS tayo noon eh. At saka, alam niyo po, dapat rin nating suportahan si BP Sara. Bakit? Kasi si BP Sara ay pinagkatiwalaan po yan ni PBBM. Nakita naman natin po ang kanilang closeness at talagang meron silang trust dito sa isa't isa mga kabayan. Nakita natin yan. So dito, ipapakita ko sa inyo yung nagpunta siya doon sa isang event na kung saan talagang sinirmonan dito yung mga ayaw po sa confidential funds mga kabayan o yung lagi pong nagbabatikos dito sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sabi pa nga doon sa kanyang video, yung mga ayaw daw sa confidential funds, sila daw dito yung ayaw sa kapayapaan. Yung ayaw po sa kapayapaan, sila dito ang kalaban sa lipunan mga kabayan o kalaban sa bayan. So, for more details, let's watch this. Kalaban ng bayan. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga tutol sa confidential funds. Dinepensahan din ng BICE ang paggamit ng kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yan ang maanghang na patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kontra sa hinihingi niyang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra. Walang pinangalanan ng BICE. Pero, dati na niyang sinabing wala siyang respeto kina Senator Risa Ontiveros at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ang dalawang mambabatas na yan ang masigasig sa pagkatanong kung para saan at kung paano ginastos na OVP ang confidential funds. Wala pa ring malinaw na paliwanag ang BICE sa pinagkagastusan na 125 million pesos na confi funds. Pero binigyang diin niya kahapon sa 122nd Police Anniversary na PNP Regional Office 13 Cebutuan City ang kahalagahan ng confidential funds sa seguridad ng bansa. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies to protect our citizens effectively. They allow us to respond promptly to security threats, ensuring the safety of our people and the stability of our nation. May sagot din siya sa hininging resibo ng oposisyon sa nagastos na pondo sa loob lang ng 11 araw. It matters not whether it takes 1 day or 1 year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. Sagot naman ni Castro, si VP Sara na nga ang gumastos na 125 million pesos sa loob ng 11 araw nang walang paliwanag. Tapos parang sila pa mga nagtatanong ang pinalalabas na masama. Ano na raw nangyari sa sinabi noon ng BICE na kaya niya at ng kanyang opisina na mabuhay ng walang confidential funds? Tila ginagaslight daw ng BICE ang mga may gusto ng transparency at accountability sa kung paanong ginastos ang pondo ng bayan.
Sabi naman ni Albay Congressman Edsel Lagman, dapat paalalahanan ang DepEd na templo ng kaalaman at hindi arena ng surveillance ang mga paaralan. Dapat din anya maging isang guro ang Education Secretary at hindi isang centurion o tila ba commander ng Army. Pero nagdesisyon na ang Kamara na ilipat ang kabuuang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd sa mga ahensya may kinalaman sa seguridad ng bansa, partikular ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Natin na rin namang sinabi ni VP Sara na kaya nilang magtrabaho kahit walang confidential funds. At para pa malamlight po ang plano nila sa demolition job dito nila kay VP Sara Makabayan, kaya nga nilapitan na dito si Speaker Martin Romualdez at saka nakipag-meeting sila dito. Pero nakita natin na nakipag-meeting po. May nagtanong nga si Sir Ivan, ano daw ang aking masasabi dito na nakipag-meeting po si Speaker Martin Romualdez dun po sa mga NPA mga kabayan. So ang basa ko dito ay dapat na po nakakausapin po ni Speaker Martin Romualdez. Para kasi yung nasa bahay natin mga kabayan, like for example, na mayroon tayong bisita na dumating po sa ating bahay, di ba gin-accommodate natin, kinakausap natin. Katulad po yan sa sitwasyon po ni Speaker Romualdez. Kinausap niya yung mga NPA mga kabayan. But it doesn't mean kasama na siya dito sa NPA. Hindi po. May utak po yan si Speaker Romualdez mga kabayan. Alam na alam ho niya yung mga kalakalan dyan, or alam na alam niya yung mga karakas po nila ni Brusas, nila ni Casino. Kilala ho nila kung anong grupo nandyan o saang grupo po naka-affiliate itong bumisita sa kanya makabayan. So may utak po yan si Speaker Romualdez. At hindi dito ibig sabihin kasi nga sabi po ng mga ibang vlogger, yung ayaw po kay Marcos, ayaw po kay BBM, ayaw po dito kay Romualdez. Sabi nila na nakipag-alyado na daw si Speaker Romualdez dito sa mga NPA makabayan. For example, doon kay Hitad, sabi pa niya parang isa sa nagplano daw itong si Romualdez na para tatanggalin po or matatanggal sa pwesto itong si VP Sara makabayan. Si Speaker Romualdez dito ang binibultahan po ni Hitad at saka doon po sa kanyang mga alipores. At lagi po yan lagi po yan nagipag-usap at nagipag-coordinate kay PBBM, di ba? Do you think gagawin ho yan ni Speaker Romualdez? I don't think so, di ba? At saka papakita ko rin po dito yung opinion inilabas po ni Kairek tungkol dito sa pakikipag-usap po ni Romualdez doon nila kay Brusas at saka ni Casino at saka ng ibang mga affiliated po ng NPA Makabayan. So, for more details, let's watch this. Ang paghuhusga at ang final conclusion sa nangyayaring mga maniobrahan sa loob ng House of Representatives sa kasalukuyan ay nasa taong bayan. Ang taong bayan po ay may kapasidad, maalam at nag-oobserba. Malinaw po. Kung akong tatanungin on my capacity as previous cadre ng CPP, NPA, NDF, hindi ako naniniwala na mako-convert into the belief of ideology ng communism si Speaker Martin Romualdez. But out of practical reasons for political ambition and political expediency, I personally believe na pwedeng magkaroon ng tactical alliance ang CPP, NPA, NDF kay Speaker Martin Romualdez. Pero kaalyado na ba siya? Hindi pa naman. Sa isang takdang pagkakataon na ang layunin ay sirain ang Vice Presidente na siyang pinakalayunin ng CPP, NPA, NDF para mahati po ang alyansa sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Inday Sara Duterte para mahina ang pamahalaan na lumaban sa CPP, NPA, NDF sa nalalabi nilang mga survival mode ngayon. I believe na nagagamit ng CPP, NPA, NDF more ang kanilang pagiging chami-chami kay Speaker Romualdez than the other way. Kaya malinaw din ang binanggit ni Pastor. Kailangan kung Speaker of the House ka, malinaw sa iyo ang discernment. Para saan itong mga pakikipag-usap na ito. We don't think so that Speaker Martin Romualdez is not wise enough or is not about having information enough na hindi niya alam kung sinong kaharap niya. Alam niya na ito'y mga known urban operatives ng CPP, NPA, NDF, subalit out of courtesy and protocol in the House dahil mga members din sila ng House. Yung dalawa doon, former members ng House, si Teddy Casino tsaka si Paing Mariano, and then si Arlene Brosa sa Tibapa. So out of courtesy, we understand that. But may tinatawag po na mga quid pro quo. It's a Latin word na ibig sabihin mga backdoor dealings na napag-uusapan. At tama din ang banggit ni Pastor, bigla na lang pagkatapos ng posting ng CPP Kamatayan Party List Group ng kanilang mga ngiting aso sa pakikipag-usap kay Speaker Martin Romualdez na tinumbok nila na dapat tanggalin, i-realign ang mga confidential funds, automatic po pinuruhan at binueluhan ang demolition job kay Sara Duterte.
At siya lang. Hindi po in-involve ang iba pa. Yeah. So those are things that require the public clarification coming from the Speaker of the House na anong nangyari? Bakit lantaran na namayagpag at lumakas ang loob ng CPP, NPA, NDF sa pag-atake kay Inday Sara Duterte on the ground lang daw ng confidential fund, pero kita natin pati sa Davao, kinakalkal na nila. This is no longer an issue about confidential funds in which, Brother Franco, Ms. Ina, hanggang ngayon wala silang maiproduce na inabuso ang pundo na ito ni Sara Duterte. Walang ebidensya, walang COA adverse report or any ground for filing of legal actions against the Vice President even when she was still a mayor. So sinong sumasakay dito? Yung mga oportunistang politiko. Hindi maiiwasan na ma-include po sa perception ng mamamayan si Speaker Martin Romualdez. And sabi ni Pastor, people are entitled to their perception. Yeah. At hindi lang po siya. Pati po ang mga dilawan at pinklawan na survivor na mga politiko at pati sa Senado, si Risa Hontiveros, nakikisakay na para bagang inabuso ni Sara Duterte ang kanyang access to confidential funds. Even dating back when she was still a mayor, but they cannot still produce evidence or any proof of abuse or corruption. Bakit kailangan i-compare ang mga confidential funds ng ibang municipalities and cities and local government units? Sabi ko mali yun, Brother Franco, na pamamaraan. Bakit? Because hindi po magkapareho ang mga factors at ang mga variables at kalagayan, circumstansya at hinaharap ng mga problema and challenges ng bawat local government unit. Isa-isayin mo yung ka-Eric. Number one, ang Davao City po at ang Davao Region, nandyan ang pinakamalakas na threat ng CPP, NPA, NDF in the last 10 years at least. Nandyan ang 41 platoons ng NPA sa area na yan, 1,200 regular NPA fully armed with high-powered rifles, 1,300 high-powered rifles, 15 guerrilla front committee, all over Region 11, kung saan nandyan ang Davao City. At may proof ng sunod-sunod na malalaking mga panununog, pangbobomba, pag-atake, pagpatay, at malalaking mga ataking terorismo na hindi mo nakita, Brother Franco, sa Metro Manila in the last 10 years, na hindi mo nakita sa Bacolod, sa Iloilo City, sa Quezon City, and even sa Cebu City. So, you cannot compare tomatoes with apples. Correct. Dapat ang principle sa comparison, ang tinatawag dyan ay para maging logical o logical at kapanipaniwala ang pagkokompara, ang prinsipyo dapat dyan ay ceteris paribus. Ibig sabihin niya ng ceteris paribus, you compare things of equal value. Of equal value. So, kung hindi pagkapareho ang kalagayan, sitwasyon, at mga factors at challenges on security matters and security challenges ng isang lugar, how will you be able to compare na magkaiba ang kanilang confidential fund? Dahil mali ang take-off mo. Hindi pwedeng magkapareho po ang kalagayan ng kamatis sa mansanas. At hindi pwedeng ang mansanas sa isang lugar ay kapareho din ang kanyang pamamaraan ng pagtubo at pag-alaga sa isang lugar kung disyerto versus may mga tubig o walang patubig. Ibig pong sabihin, you have to compare things according to equal variables of equal value. Yeah. So, hindi po kapanipaniwala yung ginawa ng GMA na ang Metro Manila in the last 2 years is between 120 million to 140 million. Eh, wala ngang NPA unit sa Metro Manila. Yeah. Ang Manila City, walang threat ng direct armed group na 41 platoons ng NPA. Samantalang mayroon doon sa paligid ng Davao City. Oh, malinaw po yun. And nakita naman po natin na ang lahat po ng mga municipalities, cities, and provinces, gobernador at mga mayor, may mga confidential fund. Kung hindi po malisyuso at demolition job ito, bakit sa Davao City lang? At kay Sara Duterte lang ang bosisiin nyo? Yes. Yun ang malaking tanong ng mamamayan. Hindi ito about confidential fund. This is about a demolition job. Yes, gusto ko lang susugan sinabi mo ka, Eric. Kasi kung iisa-isayin natin kung bakit ganun ka-importante, kulang pa nga yung confidential funds na yun sa Davao eh. Una sa lahat, hotbed po ang Davao City for recruitment. Fertile sa recruitment. Sa NPA. At fertile din siya for extortion. Yan, dahil talaga. maraming lupa doon. Isipin mo ka, Eric, kung gaano karaming NPA at kabataan. 1,200 NPA before and also 70% sa mga indigenous peoples na nanggagaling doon din sa Davao. Yan, Talaingod, kung saan pinapapunta sa iba't ibang lugar. Alam ba nila yan? Nakapag-research ba kayo patungkol sa ganitong kalawak na kaalaman kung bakit kinakailangan ng intelligence fund? Correct. Eh, hindi nyo alam to eh. Napakababaw ng inyong research.
Kaya kung kayo magsasaliksik, alamin ninyo kung saan pinaghuhugutan ng mga perang ito. Kaya naiinis ako pag gumagawa sila ng mga bagay na ito. Obvious na propaganda. Alam mo, Brother Franco Messina, magkaiba po ang pagkukumpara. May malisyuso kayong attempt eh. Wala ng unit ng NPA, durog at lusaw na po. Ang puwersa ng armadong terorista na grupo ng CPP, NPA, NDF in the entire Davao region, including Davao City. So, hinahanap po ninyo kung saan napunta. At anong pinagkagastusan for 6 years ng sum up of around 2.6 billion pesos. Sabi ni Colmenares, doon po yung napunta ni Eric Colmenares, Teddy Casino, and the rest ng mga grupo ninyo sa pagdurog ng inyong organisasyong binuo dyan na pinagtatakpan ninyo sa inyong urban operations. We're talking about the armed communist terrorism capability of the NPA sa Davao region na nadurog na. Okay, so bago na mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, i-shoutout muna natin po ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout po natin ating mga channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Usis Queen, Heights of Escalante, Russell Terowell, B.A.B. Bar, and Mary Grace Holmes. Belated happy birthday kay Tuti Lu. Siya ang papa ni Kim Katz. Hi to Ashin from Cyprus. Nandiyan rin po kasama natin si Filomena Ranada, Roy Rabor, and hi to Rodolfo Ranada Rabor. Evelyn Garcia, Erickson Miguel and family, they are watching in Hawaii. Aurora Mercado ng Pangasinan, Shane Sibal. Nandiyan rin po kasama natin si Ryan from Virginia, USA. Hi to Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Ridwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Maiti Baiza, Godfrey Mondihar, Tungkua from Sibalom, Antique. Nandiyan po si Biyahe ni EJTV from South Korea. Tony Velia from Santa Misa, Manila. Helen Cabayao, Jillian Cason, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. And hi to Oliver Arcon, EJV HV from Kuwait, Farmania, Josephine Abiba, and hi to Michael Cabriana. Mga so ipapakita ko muna sa inyo itong issue na to. Baka kasi ma-scam kayo. Alam ko marami rin po dito naghangad na ma-annul po ang kanilang marriage life, mga kabayan, na kung saan kasi nga hindi na sila happy doon sa kanilang marriage life. Naghanap sila dito na mga easy po na mga nandyan po sa online na mga annulment, mga kabayan. So dapat isipin ho natin na nandyan ang lahat po na nandyan po sa sa online maraming fake dyan, mga kabayan. Baka ma-scam mo kayo. Katulad po dito sa nangyari po kasi merong lumabas ngayon na isang page na nag-offer dito na online annulment, mga kabayan. So mag-ingat tayo. So for more details, let's watch this. No appearance at no hearing. Yan daw ang nabisto ng Korte Suprema na bentahe ng mga nag-aalok ng mga annulment service online pero peke naman pala. Nakatutok si Salima Refran. Naglipanan na raw online ang mga serbisyong pagpapaanal ng kasal na express service at no appearance pa. Ang mga social media pages na ito, ikinababahala na ng Korte Suprema. Partikular na tinukoy ang Facebook page na Annulment and Nullity of Marriage. Sumulat ang kataas-taasang hukuman sa NBI para hilingin na imbestigahan ang social media page at alamin kung sino ang mga nasa likod ng mapanlinlang na serbisyo. Sa sulat ng court administrator sa NBI director, sinabing panloloko ang nabasa nilang pahayag na no appearance at no hearing kaya maski raw OFW, maaari mag-file ng petisyon. Mas nakababahala pa raw ang paggagarantya pa na makakatanggap ng mga dokumentong pang-annulment. Malinaw raw na panilin lang ito para magbayad sa irregular na serbisyo. Bukod sa investigasyon, hinihiling ng Korte Suprema na paharapin ang mga nasa likod nito sa batas. Nais rin ng SC na mapigilan ang ganitong klaseng aktibidad. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng naturang social media page.
Tsaka may nakita ko mga kabayan doon sa isang group page ba yun, nagbasa-basa lang Sir Ivan. Meron sila itong nilapitan daw. Meron kasing isang lalaki mga kabayan na gusto niya na ma-annul na po ang kanyang marriage life. Yung kanyang kasi marriage siya mga kabayan. So naghanap siya dito sa online at inalukan siya dito ng 400,000 mga kabayan. Aba yung kababayan natin nagbayad po ng 400,000. Pero siya po ito ay na-scam. So kaya nga mag-iingat tayo mga kabayan sa ganyang mga offer niya. Ang mahal niyan 400,000 po. Kung gusto niyo po na ma-annul or ma-divorce na ang inyong yung marriage status, hintayin natin po this coming December na hopefully ma-approve na po yung annul divorce mga kabayan dyan sa Pilipinas. Di ba December po ang sinabi po ni Congressman. So hintay-hintay po tayo. Alam ko na marami dito ang naghihintay po na ma-approve yung divorce. Kasi yung kapag divorce mga kabayan, medyo affordable na kasi. Kayang-kaya na ito sa mga, alam nyo na, sa mga class C na mga kababayan natin, kaya rin po nila itong budget para po dito sa divorce law, okay? So anyways, dyan naman tayo, ipapakita ko sa inyo mga kababayan na kung saan marami po dito ang na-scam na sa illegal recruitment doon sa Milan, Italy. Nakakaawa talaga ating mga kababayan. Tsaka i-share ko to sa inyo para ito'y magbigay sa atin ng lesson para mawasan natin yung ganyan po na mga issue mga kababayan, yung mga scamming. So dapat hindi tayo magtiwala kagad kung mayroong mag-alok sa inyo na mga nandun sa ibang lugar na bibigyan kayo ng trabaho, lalong-lalo na kapag maramihan mga kababayan. So that is illegal recruitment. So dapat mag-check ho tayo dyan sa POAA o sa gobyerno natin, okay? So for more details, let's watch this. Nagbabala ang konsulado ng Pilipinas sa Milan, Italy kaugnay ng mga alok na trabaho roon para sa mga Pilipino. Kasunod yan ang reklamo ng ilan nating kababayan na biktima umano ng illegal recruitment. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 50 Pilipino sa Milan, Italy ang humingi ng tulong sa Philippine Consulate General Office. Mga biktima daw sila ng illegal recruitment scam. Ang isa sa kanila, nasa 400 euros ang naibayad sa isang Pinoy-operated manning agency sa Italy. Kapalit ng pangakong mabibigyan ng work visa ang anak na nasa Pilipinas. Kwento ng isa pang nabiktima. Anak ko, pupunin ko dito sana, sir. Ang sabi nila, magbabayad ako ng 4,000, yung 1,000 para sa employer. Matagal na raw naglabas ng paalala ang konsulado ng Pilipinas sa Milan kaugnay sa illegal recruitment scam na ito. Nag-issue na tayo ng mga advisories para malaman ng ating mga kababayan na huwag dapat sila makipag-transaction for job offers here in Italy. Kasi based na rin sa aming pag-uusap sa mga otoridad dito, sinabi nila wala ng trabaho, parang naubos na yung quota. Nagpasaklolo rin sa Department of Justice ang mga nasa Pilipinas naman na nag-apply ng working visa sa inirereklamong manning agency. Naengganyo raw sila dahil sa usap-usapan sa Filipino community sa Italy na mabilis umanong maipoproseso ang application kapalit ng bayad. 180,000 po. Inalam nila, mabilis nga. Ang iba 3 days, meron na. Nagtiwala ako, nagpapasok po kami ng application. Via email o social media raw ipinadala ang kanilang work visa. Pero nang ipasa nila yan sa Embahada ng Italy dito sa Pilipinas, dininay ang kanilang aplikasyon. Ang nakalagay doon, falso or false, yung kanilang mga nula osta. Hindi talaga totoo. Aabot na sa 400 ang kinuhanan ng salaysay ng Justice Department para maimbestigahan ng NBI. Ang iba dyan, nagsanla ng bahay lupa. Nagbenta po ang mga yan ng sasakyan, ng utang sa mga porsyentuhan. Kung ano yan, kung ito ay swindling, estafa, large-scale estafa, qualified theft, or whatever cases they are, we will help them draw out the truth. May inihain na ring resolusyon sa Senado para maimbestigahan yan. Ang DFA naman, sinabing bibigyan ng abogado ang mga nabiktima sa Italy. Sa pahayag ng Alpha Assistenza SRL, ang inireklamong manning agency, mariin itong itinanggi na mayroon silang ginagawang irregular. Kumuha raw sila ng third-party liaison para tumulong sa pagsumite ng mga dokumento ng mga aplikante sa Pilipinas. Pero nalaman nilang higit sa authorized applicants nila ang pinroseso nito at kinolektahan pa ng pera. Dagdag na ahensya, naloko din sila kaya inireklamo na nila sa Makati Prosecutor's Office ang kanilang dating liaison officer. Pagdiin nito,
wala raw silang kinalaman sa pag-apply ng work permit sa Italy maliban sa pagtulong sa pag-file nito. Okay, so bago tayo pumunta doon sa balita ng PhilHealth o sa issue ng PhilHealth mga kababayan, isa naman natin po, nandyan kasama natin si Alan T., si Linda Lim from the City of Ilagan, Isabela, hi to Emmy Sarino, Aurora Elifonso, Kaluyal Wanabeth, Oliver Arcon, Marilo Fuerte, Joy Barbosa, Miray Auki, Olive Saberdo, nandyan po kasama natin si Leo Diaz, Romel Ordonez, and hi to Josefina Goso. Okay, so ito na yung balita tungkol sa PhilHealth na kung saan parang mukhang nagsinungaling dito yung spokesperson po ng PhilHealth mga kababayan. Asa yung sinabi ko na yung ITs rin nila at saka yung isang expert din na sabi lang hindi daw natamaan ang kanilang server. Pero hindi ko maniwala mga kababayan. Bakit? Dito inilabas na po yung informations at nalaman rin po dito ng gobyerno natin ng taga PhilHealth na umabot po sa 600 gigabyte lahat yung data na nakuha po ng taga ng Mendoza doon sa PhilHealth mga kababayan. Isipin nyo yan, 600 gigabyte. Do you think yung pong 600 gigabyte, makukuha na po yan, ma-download natin sa isang website po, sa e-portal ng PhilHealth. Diba? Mag-isip tayo. Dito pa lang kumpirmado na talagang inatake dito yung kanilang server. Kasi nga rin yung kaabayan, sa hindi po din nakakaalam at hindi po ito nakakapansin, di ba kapag magda-download tayo dito ng mga pictures dyan sa Google or sa any website sa gobyerno natin, only kilobyte na mga kaabayan or KB lang. Napakaliit po ng KB. At saka kung kahit marami pong downloadin nyo na mga KB lang, nako, ang dami po kahit 1 gigabyte mga kaabayan. Ang hirap po abutin yung gigabyte kapag pictures lang na mga yung mga maliit po na mga file data lang. Napakahirap yung mga kababayan. So dito pa lang pag mention pa lang po dito ng balita na umabot pala ng 600 gigabyte yung data sa lahat na nakuha ng taga Mendoza. Ito pa kumpirmado na talagang natamaan dito yung server. Ang nakakatakot mga kababayan, nakuha na po yung mga credentials lahat po ng mga member ng PhilHealth at lalong-lalo na ang nakakatakot kapag alam na po dito ng ng Mendoza yung mga ATMs natin or yung mga bank statement natin or sa bangko or mayroon tayong bank account, pwede nilang kontrolin niya mga kababayan at pwede rin po gagamitin nila mang-scam sa inyo kasi nga nalaman na nila ang inyong mga credentials. Yan po ang delikado ngayon. So, for more details, let's watch this. In-upload na sa isang messaging app ng Medusa Ransomware Group ang mahigit 600 gigabytes na files na nahack umano nito mula sa PhilHealth. Karamihan sa mga yan mula sa mga empleyado ng ahensya. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 4 ngayong hapon nang i-upload sa isang Telegram channel ang mga files na ito. Ayon sa Department of Information and Communication Technology o DICT, bahagi ito ng mga hack na datos ng Medusa Ransomware Group mula sa PhilHealth. Ayon sa DICT, aabot sa mahigit 600 gigabytes ng datos yan. Ang pag-upload, ginawa 2 araw matapos magpaso ang deadline ng grupo para bayaran sila ng PhilHealth ng mahigit 17 milyong piso. Sa videong ito na in-upload sa isang website, makikita ang ilan sa mga bahagi ng nahack na datos tulad ng mga ID, picture, bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. Sa Telegram post, pati sa caption ng video, may paanyaya na i-download ng iba ang mga ninakaw na files. May tila pangungutya pa sa PhilHealth kung saan nagpasalamat ang uploader sa datos, sabay sabing wag daw tipirin ang information security. Ngayong ginawa na ng grupo ang naunang banta na ilabas ang mga nakuhang files, sabi ng DICT, dapat paghandaan ang anilay third wave ng pag-atake. Nasa stage 3 na ng attack. Ito na yung final stage. Yung sinasabi ko, triple extortion stages. So phase 3 is yung ang aatakihin na nila yung mga tao na nakita nila dun sa kanilang database. Kasi mas pro na yun. I-spam nila yan, i-scam nila yan. Ayon sa aming source sa NBI, may namonitor na silang mga grupo na nag-download ng mga na-hack umunong PhilHealth files na maaring mauwi sa pagninakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft. Kaya payo ng DICT. Dapat mag-ingat tayo lalo sa mga darating na mga spam text, scam text, mga phishing. Enable multi-factor authentication. Ito yung klase ng password na after ng password, may magbibigay sa'yo ng text o ng email para i-confirm na ikaw talaga yung nag-login. Paniwala ng DICT, ang nag-upload ng video ng files ay kasama sa malawak na grupo ng Medusa Ransomware Group. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na mga datos mula sa computers ng kanilang empleyado ang nakompromiso at hindi ang datos ng kanilang mga PhilHealth members sa kanilang mga server.
Sabi ngayon ng PhilHealth, dahil karamihan sa mga na-upload na files ay ID at litrato ng ATM cards na may impormasyon ng kanilang mga empleyado, may ipapagawa raw sila sa kanilang mga tauhan para maiwasang mabiktima ng online fraud. Kung magkakaroon po ng ganyang paglalabas ng mga information is we might also go into that, changing their PINs, changing their passwords, and changing their ATMs if ever necessary. Okay, kung sino mang agency dito na nag-investigate po sa balita sa issue na makabayan sa PhilHealth, like for example, yung NBI o yung baka grupo ng Cybercrime Unit, sana hindi nila tatanggalin ito sa ilang kaisipan, mag-imbestiga na sila dito sa baka makabayan, baka inside job ito, na gets yung bang ibig kong sabihin. Like for example, baka meron pong isang tao dyan na nandun po sa PhilHealth na kinausap nila mismo yung Medusa mga kabayan. Kasi yung Medusa grupo yan eh. It consists like 5 or baka 10 po na grupo na yan. Lahat po yung mga hacker yan. Baka merong kakilala po itong Medusa na nandyan po sa PhilHealth. Diba sinabi po ng itong spokesperson po ng PhilHealth, sabi nila bakit daw na penetrate yung kanilang server o yung kanilang website, yung e-portal nila, dahil daw nakalimutan nila o paglagay ng antivirus mga kabayan. Ako dyan, hindi ko naniwala yung makalimutan mo yung antivirus na napaka-importante po yung antivirus mga kabayan sa mga server. Parang ayaw ko maniwala talaga eh. Sinabi niya, hindi lang nalagyan o nakalimutan lang lagyan ng antivirus. Parang ang babaw naman. Kaya nga ako nanawagan dito sa NBI or sa Cybercrime Unit, sana imbestigahan nyo rin po yung mga tao dyan sa loob ng PhilHealth. Bakit? Kasi mga kabayan, kapag meron naman sila itong request po sa gobyerno natin, o baka kailangan na ng bago itong server, kailangan ng bago dito ng mga antivirus, alam nyo yung mga antivirus mga kabayan, mahal rin po yan. For example, lalong-lalo na sa mga malakihan po ng mga server, mahal yan. So manghingi naman sila dito ng budget para po sa PhilHealth mga kabayan. At alam ho natin yung nangyari po sa panahon po ni Hontiveros na merong mga anomalya mga kabayan, alam naman natin yan, baka kasi maulit na lang po yan. So dito, dapat imbestigahan nyo yung baka merong inside job eh. Sa kabilang banda naman, baka merong inside job yan. So dito mga kabayan, pakinggan naman po natin yung panayam po ng spokesperson ng PhilHealth kasi nga nag-online na ngayon yung kanilang website. So for more details, let's watch this. Sa ngayon po ay 6 na online systems na po ang naibalik natin. Kung kaya't halos bumabalik na po tayo sa normal operation. So yung pong nauna would be our website, yun pong ating member portal and ating e-claim system. At nito pong huli ay na ipa-up na po muli natin yung ating payment remittance system. Ganon din po yung ating HCI portal or yung connection natin with the hospitals and healthcare facilities at saka po yung agent receipts sa portal po natin. So meron na lang po tayong 2 na system, na external system na inaayos at inaasahan po natin within the week ay maayos ito at maibalik na po natin sa normal na operasyon ng ating PhilHealth. So ibig sabihin sa ngayon ho ba ay mano-mano pa rin yung mga nagkikipag-transaksyon ng ating mga kababayan o pwede na sa online? Pwede na po ang online. Katulad po doon sa ating mga members, pwede na po nilang gamitin yung ating member portal para po magpa-register or magpa-update ng kanilang mga information sa PhilHealth. Ang mga hospital po ay pwede rin online makapag-submit muli ng ating mga claims. So pwede na po dahil meron na nga po tayong 6 na system na okay na at na up and running na ulit. At ilan nga sa ating mga kababayan nagtatanong kung itong mga information na meron sa PhilHealth ay kumusta naman po? May mga nakikita ho bang negligence sa PhilHealth sa panig po ng mga tauhan po ninyo? Well, yan po ay kasama sa investigasyon na ginagawa po natin ngayon. Together with the National Privacy Commission na kung saan ay tinitingnan nila kung ano ang talagang naging dahilan nitong ating information security incident. Tinitingnan din po nila kung meron pong negligence ang korporasyon or kung meron din pong negligence ang ilan sa ating mga empleyado or sa ating mga tauhan and kung ano man po ang magiging resulta ng ating investigasyon, ayan naman po ay ating isa sa publiko. Sa ngayon ho ba, bagong sistema at paano ho ba nakatitiyak tayo na hindi na maulit yung insidente ng pangahak nga? Sa ngayon po ay
tayo po ay nagkaroon na ng nag-procure na ng bagong antivirus. Nagkaroon na rin po tayo ng procurement ng pong ating mga bagong control systems at saka po ng mga tools or monitoring tools katulad ng incident report service na magmo-monitor po ng ating system kung meron pong any attack or any attempt to attack or again hack our system. Ganon din po ay binibisita po natin ang ating data privacy policies at ganon din po ay chine-check po natin ang lahat ng access ng ating mga empleyado sa pagpasok sa ating sistema para po mas safe po ito at maiwasan na meron na namang mangyaring ganitong similar incident. Bukod sa antivirus, dinagdagan din ho ba natin yung mga personahe ng cyber security at the same time yung mga kagamitan natin? Mas lalo pa ba nating pina-modernize para mas lalong mapaganda pa, lalo't online mostly ang transaction po dito sa PhilHealth? Well, dahil ang PhilHealth po ay nakalinya or nakaplano na mag-digitalize, ay talaga pong may mga ganyan po tayong plano na una ay bibilhin, pangalawa ay itatatag, at kami naman po ay nandiyan sa plano na yan ngayon at meron po tayong, ang ating pong plano ay inaaprubahan ng ating tinatawag na, yung pong ating ISSP ay inaaprubahan ng ating board at ng DICT. So, ina-expect po natin na dahil sa pangyayaring ito, ay mas magiging malalim at mas magiging matatag po ang ating itatayo ng mga security measures. Ganon din po ay ang paglalagay natin ng mas matibay na pulisiya para po masigurado natin na hindi muling mangyayari ito. Although, syempre, hindi natin masasabi kung mangyayari muli ito o hindi kasi alam mo naman kung paano tumakbo ang mga kriminal na katulad po nitong nangyari sa atin. But we will make sure na stronger and stricter security measures ang atin pong ilalagay. Huli na lang mula sa akin, Doc, sa ngayon ho ba, kung may datos ka, ilang miyembro na ho ba ang PhilHealth? Sa ngayon po, actually because of the universal healthcare coverage po, yun pong RA 11223 or the Universal Healthcare Act, every Filipino is an automatic member of PhilHealth. Pero yun po mga nakaregister pa lamang sa amin is around 93%. Kaya po binigyan din ng batas ang responsibilidad ang bawat Pilipino na dapat ay magpa-register sa PhilHealth para kung anytime nakakailanganin ang benepisyo ay wala pong magiging problema. Doc, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Doc, magandang umaga po. Si Admar po ito. Sir, clarify ko lang po kung bago at during na umatake itong Medusa, meron po tayong expired na antivirus at outdated na security system sa PhilHealth? Well, yes po. Actually, yun pong ating antivirus ay nag-expire ng around May 15 and we are in the process of procuring new antivirus system. Yun nga lamang po ay saksamang palad ay during this vulnerable time na wala pa po yung ating binibili na antivirus system ay saka naman po tayo na atake nitong Medusa virus na ito. At yung sinabi nyo po na, so ibig sabihin hanggang sa kasalukuyan expired pa rin po yung antivirus at outdated pa rin yung security system kasi sinabi nyo po bibili pa lang po kayo ng ano? Sa ngayon po ay meron po tayong ginagamit na meron po tayong ginagamit na antivirus system. Ito po ay yung 30-day trial antivirus system na itinahiram po ng ating current supplier. Tapos po yung ating antivirus system ay nasa procurement process na po and I think nasa notice of award na po ito. So, meron po kami namang ongoing na antivirus system. Sir, sa dark web, sinasabi nung Medusa blog na pwede nang ma-download yung data. Nakita nyo na po ba sa tulong ng mga eksperto kung ano ang mga laman ng sinasabi nilang pwede nang ma-download na data? Well, ang mga ilan po nakita natin would be personal information po ng ating mga empleyado, yung kanila pong mga ID, meron din pong mga ilan na katulad po ng mga lumang pictures, meron din pong mga parang internal memo, meron din po na ilan na parang listahan ng mga hospital na may kaso sa amin. Mga lumang records po ang nakita natin doon. So ito po, ang maaari po kasi na ito ay nanggaling sa
workstations na affected nitong virus na ito. Because yun naman pong mga information ng ating mga members mismo, member data at saka yun pong kanilang medical information, sa atin po ng unang investigasyon ay intact naman po yung databases. So sa tingin po natin ay hindi po nagli-leak itong mga database na ito, but rather yung mga records na nakuha nitong Medusa ay dun po sa ating mga personal computers ng ating mga empleyado in their workstations. And tingin ninyo sa inyo pong hawak na 30-day trial na security system ay talagang hindi na muli makakapasok itong Medusa, kasi ayon pa sa mga nakakausap ko na mga tech expert, seryoso sila sa kanilang lahat ng mga binibiktima at ini-expose, kung hindi magbabayad, ini-expose talaga yung mga data. Well, wala po makakasigurado kung tayo ay hindi muling maaatake ng any virus katulad po nitong Medusa, which is an international syndicate po. So they are very sophisticated at talaga pong tinitingnan nila ang lahat ng vulnerabilities ng mga system. But we are trying it hard to make sure that we have instituted stronger security measures. Naglagay din nga po tayo ng mga tinatawag na serbisyo to monitor any attempt or any attack of the same incident para po ito ay ating agad ma-discover. At again, yun nga pong ating virus is already there at lahat po ng ating mga computers po ay inisa-isa po natin para malagyan natin ng virus, and hopefully ay hindi na po muli tayo ma-atake ng ganitong insidente. May pinagbabawal na rin po ba sa mga empleyado, sir? Kung bawal na bang maggamit ng kanilang sariling computers or ilabas yung mga computers po ninyo or yung mga issued computers kung meron man or mga laptops? Well, basically, ang atin pong mga ginagamit na computer are those issued to our members at yun nga po, actually bawal nga po sa amin yung mga paggamit ng social media, especially during office hours. Pinagbabawal na rin po yung mga paggamit po ng mga personal USB at yun pong mga access ng ating mga empleyado ay limited na po kung kanino po. Halimbawa po ay merong level of access lang ng information na pwedeng makuha ng isang empleyado, depende po sa kanilang designation. Sir, siguro ito na lang, panghuli na lang. Meron ba kayong nakita na kumbaga nagpabagal sa inyong pagproseso sa mga sistema ninyo or serbisyo dyan sa PhilHealth during sa pag-attack, yung down ang inyong online at ngayon balik na sa normal ang inyo pong pagpaproseso? Well, nung pong nangyari itong atake na ito, talagang sinutdown po namin ang lahat ng system to make sure po na ma-contain natin yung pagkalat ng virus at ma-isolate po natin ito kung saan po ang mga affected, and of course, ma-restore natin muli. So, during that time po, kami ay nag-shift into a manual operation or mano-mano. So, talagang kahit paano ay medyo bumagal po ang ating operasyon dahil una nga ay hindi na ito system use and hindi na po online katulad po halimbawa ng mga miyembro na dati ay na-check na online ang kanilang membership. Ay noon pong nangyari ito ay kailangan nilang magdala ng mga ID or magdala ng kanilang member data record para po ma-identify na talagang sila yung miyembro. Pero since then po na naibalik na natin ang ilan sa ating mga sistema ay unti-unti po ay bumabalik na sa normal na operasyon ng PhilHealth. Okay, kapag meron ditong nakakapanood po ng kanyang interview mga kabayan doon sa spokesperson po ng PhilHealth, pagtawanan sa dito na isang IT experts. Bakit? Kasi nung sinabi niya na parang confident sila na hindi po ito inatake yung server kasi sabi niya intact pa daw yung mga data sa database doon sa server. Hindi naman po dinilit po ng taga Medusa yung mga data mga kabayan, kinupya lang nga nila. So which means intact pa rin po yung data nandun sa server. Ginawa na naman tayong tanga nito ng PhilHealth, ng taga PhilHealth mga kabayan. At saka buti na lang tinanong dito ng taga SMNI, how about daw yung mga
yung previous nila na mga antivirus, andyan pa rin ba? Sabi niya, 'di ba, na na-expire na daw yung license ng kanilang yung current nila na ginagamit mo na antivirus, mga kabayan. So kailangan na dito na mag-procure ng bagong antivirus. Hindi naman kailangan mag-procure ng bago. Pwede naman po nila ni-upgrade po ang kanilang subscription dito sa kanilang antivirus. Pwede lang gawin nila dito na corporate edition, pwede lang gawin dito na business edition. Kasi kapag corporate, mga kabayan, pang network, so yan, pang malakihan, pang kumpanya talaga na mga antivirus. Meron kasing ganyan. Hindi yung mga antivirus po na ginagamit natin na standard lang. Hindi po. Merong pang corporate, meron po din po pang business po na mga antivirus, mga kabayan. Yung dalawa na yun edition, mga mahal talaga yun. So kailangan tayo dito magbayad na po ng mahal at kailangan dito na manghinginan po ng budget sa gobyerno natin. Ngayon, sabi niya na, 'di ba, sabi niya umatake daw yung taga Medusa during daw sa time na vulnerable sila kasi nga hindi daw activated ang kanilang antivirus or wala silang antivirus na nagamit, mga kabayan. Ang ibig sabihin dito, merong nag-tip po sa taga Medusa. Correct me if I'm wrong. Diba? Ginawa tayong tanga dito ng taga PhilHealth. Ano ba naman yan? Pagtawanan sila dito ng taga IT, mga kabayan, which means meron po nag-tip po na nasa loob po ng PhilHealth. Kontakin nila yung Medusa na, Brad, dito wala kaming antivirus, pwede kayong umatake dito kasi open po ang aming server. Ganun po ang gagawin po ng Tagaloob, mga kabayan. Diba? So sana, dito po sa NBI, dito po rin po sa Cybercrime Unit, investigahan ninyo yung mga tao na nandyan sa loob. Baka meron ditong inside job na nangyayari. Kasi nga, magkaroon na ba ito ng budget, maghisa ito ng budget, at malaki po na budget ang kanahingin, mga kabayan. Diba? So anyways, yan po yung mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sa mga kabayan, before po natin tapusin ang programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you so much for the gift of life and for allowing me to see another blessed day. Let this day be the day of miracles. May your holy angels protect my family not only for today but for every day. Please keep my friends safe in your care. I surrender this day to you, Lord. We may have plans in mind, but let your will be done in our lives. This I pray in the precious name of Jesus. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang